Kasi, alam mo yung manloloko, ano yun? Lawyer, sorry. Ano? Hindi ko tuloy ma-pronounce ang maayos eh. Kasi minsan napapansin ko yung lawyer na congressman, nagiging liar na congressman. Ano raw, binubuli. Ano bully? Nahuli lang, nabisto lang kayo. Kaya umiiyak kayo. Ito, sa inyo to. Wala na po kayo mabobola ngayon. Mga iyakin. Kayo na nabisto eh. Dati kayo nang bibisto eh. Kayo yung kahol ng kahol. Ngayon kayo nabisto, umiiyak kayo na binubuli kayo. Hindi kayo binubuli. Ayaw nyo lang mabisto. Tapos ngayon, pag nabisto, tuturo mo DPWH. Kawawan DPWH. Kahit magsinungaling yung congressman na hindi ko alam yan. Basta ako gumagawa lang ng batas. I appropriate. Yan ang palusot ng congressman. Pero sa totoo, alam ng taong bayan, pag may ginagawa, nakadisplay ang mukha niyan, nakalagay ang pangalan niyan, nagkakating ribbon niyan, pagpalpak ang ituturo nila, DPWH. Itong DPWH naman ngayon, sa mga proyekto na yan, sila ngayon ang ipit na ipit. Sila ngayon ang ipit na ipit. Bakit? May umamin na bang congressman? Wala pa. In fact, it's the other way around. Anong ginagawa ng congressman niya? Ipinapako sa krus ng mga congressman sa Maynila yung DPWH. Sino ngayon ng kahol ng kahol? Kaya kami, simple lang naman ang tanong ng taong bayan dyan eh. Ito, Mocha. Ano muna sabi ng mga tao? Sabi ni G. Herao, meron. Sabi ni Sally Lastillas Isleta, nakikialam sila. Sabi ni Bri Jai, Tomo. Sabi ni Teresa Montero, meron. Nakikialam sila. Hindi pwede. Alam nila yan. Hugas kamay lang mga congressman. Sabi ni Daday Ventus. Ako, galit na sila. May kickback sila. Sabi ni Cherry Con. Yung kickback, that's another story. Ako, simple pa lang ang tanong ko eh. Una kong tanong, may alam ba ang congressman sa mga proyekto na yan? Yan ang, sabi raw ng congressman nyo, shout out sa mga taga 3rd District. Hindi raw nila alam yan. Kayo humusga, mga taga 3rd District nga pala. Hindi raw nila alam yan. Nako. Pero nung pagka binubuksan na yung barangay hall, 19 million, may picture-picture pa sila. Ay, naku. Di ba? Nakalantad yung mga pangalan nila doon. Meron pa nga akong nakita, mga barangay hall, may pangalan pa ng congressman. Ay, malaki po. May initial eh. Di ilaw pa yun. Kaya, pagka ngayon, indulto, ang ipinapako sa krus, DPWH. Nauunawaan nyo ng tao. Doon naniniwala ko. Kahit anong pagsisinungaling ng congressman, kahit anong pagtanggi o pagkubli ng congressman, yan, alam ng taong bayan yan. Ngayon, yung sinasabi mga kickback, hindi ko po alam yan. Kung talaga bang may kickback sila. Ayaw ko mag-akusa ng isang bagay na wala tayong napapatunayan. Pero ang katotohanan sa practice, nakikialam ang congressman. Alam ng taong bayan. Pangalawa ngayon, tanong ko naman. Shout out dyan, Mocha, sa mga manonood natin. Shout out yung mga nagpagawa ng bahay. 20 square meter, 30 square meter. Kahit malaki o kahit maliit. Basta mga nagpagawa ng bahay. Shout out sa mga nanonood. Ito po ang tanong ko. Mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Kahol daw kayo ng kahol eh. Alam ko yung chihuahua, yun yung maingay na aso, di ba? Yung maliit pero pero maingay. Yun, alam ko, kahol ng kahol yun. Tanong ko ngayon, kayo ba pag nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng permit? Yun ang tanong ko sa mga manonood. Tanungin natin kung ano sagot ng mga manonood. Kumukuha po ba kayo ng permit kapag kayo nagpapagawa ng bahay? Pag kayo nagpapademolish ng bahay, kumukuha ba kayo ng demolition permit? Pag kayo ba'y nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng building permit? Bakit sa inyo,
maliit na lupa, maliit na bahay, dahil sa pagsisikap mo, pag-iipon mo, pagpupunyagi mo, o naayos mo sarili mo, gusto mo maayos yung tahanan mo. Kukuha ka ba ng permit mo ka? Opo, sabi ni Adam Rich Manansala Sanding, dapat may permit. Dapat daw. Kailangan ba talagang may permit? Sabi ni Teresa Montero, yes po, from barangay to City Hall. Tama. Alam na alam nila. Alam na alam ng taong bayan. Ang tanong naman namin ngayon, paano kayo nakapag-demolish ng property ng gobyerno sa mga congressman na nag-i-excuse ngayon na manggagawa lang daw sila ng batas? Nabisto lang kasi kayo. Nabisto lang kayo. Kung di kayo nabisto, walang problema. Nabisto kayo, iyakin kayo. Yan ang nangyayari. Pagka kayo makapag-akusa, wagas. Kami hindi nag-aakusa. Ayan, dyan. Bakit pag ang congressman na nagpapagawa, true, DPWH, siya naman din na may sinabi, di ba? Inamin naman niya. Bakit walang permit? Pag congressman, exempted. Pag meron na pong batas na ganoon, kikilalanin natin. Pero yung batas kay Juan de la Cruz na nagpapagawa ng maliit na bahay, nire-require mag-permit. Ganon din yung batas sa mga pagawaing, lalo na yan, building. Dahil yan, pag may nangyaring masama dyan, na mananagot dyan, lokal na pamahalaan. Ngayon, matanong pa, ano sabi ng mga tao? Meron daw talagang permit. Kahit nga daw po renovation lang, may permit. Sabi ni Evangeline Esguera, matatalino po. Sabi sa inyo, matatalino ang tao. Ayaw nyo maniwala. Palusot pa kayo ng palusot, mga congressman. Matatalino tao. Alam ng tao. Ngayon, ano ngayon ang itatanggi nyo dyan? So, yan po. Ngayon. Okay. Ito naman pangatlong tanong naming taong bayan. Naniniwala ba kayo, sa taong bayan, naniniwala ba kayo? Ito lang ano lang to, mga opinion naman to. Naniniwala ba kayo, o mga manonood, na kailangan humingi ng permiso sa lokal na pamahalaan nitong mga proyektong ito? Tanungin natin ng taong bayan. Ano ang sasabihin ng taong bayan? Di ba? Bakit? Yung nga maliit na tao, pinahingi nyo ng permiso. Yung pa kaya sila. Di komo ba sila ay congressman? Alam mo ka, naglakihan ang ulo nito mga to. Iba kilala nyo naman sila na nagsisimula pa yan. Oo. Iba talaga nagagawa ng kapangyarihan. Alam mo, minsan, ang langaw, pag tumuntong sa kalabaw, ang feeling niya, mas malaki pa siya sa kalabaw. Ganyan ang utak langaw. Ugaling langaw. Pero nandiyan na yan. Basta tayo ginagalang natin sila lahat. Hindi po pwede lang na mamihasa sila na yung napapalusot nila nung araw. Wardi-wardi o siga-siga. Ngayon, nakahanap kayo ng katapat, iyakin naman kayo. Ako nga, minsan. Sana pag nag-imbestiga sila sa labas ng Kongreso. Para pagka libelous yung akusasyon nila. Kasi ang nila dyan, excuse nila dyan, nasa loob sila nasa hall of Congress sila. Kaya nila mang-api ng mga individual. But anyway, tapat-tapat lang yan, Brad. Shout out sa mga taga 3rd District. Shout out sa inyo. Kayo po ang umusga. Lalo dyan sa 3rd District, marami nag-a-apply dyan ng building permit. Sila, naalala nyo ba, na hirap kayo dati dito sa zoning. Zoning pa lang, bagsak na, ang tagal na. Pero ito, wala pang permit, gibaan na. Bakit? Kasi, pagawa ng congressman. Special child mukhang special child itong ilang congressman natin di ba? So anyway, that's water under the bridge. We'll see. Tingnan natin if we mean business.
I'll see you soon. Diba? Yung comment po, sabi nga, dapat lahat. Oo. Dapat kumuha, yes po, dapat humingi ng permission sa LGU, sabi ni Amy Jobel. Alam po nila ang sagot, dapat po, sabi ni Janice Buendia Pardo Budoy. Opo, kailangan po humingi ng permiso kahit sa barangay, sabi ni Rita Pinlac. Hindi raw eh. Wala raw silang alam dyan. Ito pa maganda sinabi ni Rhea Joy F. Selim, yes, dapat. Malakas ang loob nila kasi nasa posisyon sila. Pero pag tulad lang namin na maliit na tao, aping-api sa ginagawa nila, hindi nagiging patas. See? Yan ang nararamdaman ng tao. Shoutout sa iyaking congressman. Yan, yan mga nakakakuha lang kayo ng katapat eh. Pero tingin ko marami na nagsisisi dyan. Kaya, tingin ko naman. Meron namang araw para dyan. So, okay. So, yan po. Kaya lagi ko yung mag-iingat dahil itong problema natin sa baha tuwing umuulan ay hindi mawawala agad-agad. Pero, rest assured, in our own little way, hindi po tayo titigil na linisin yung ating mga drainage system. Natutuwa lang ako kanina, maraming nagpapadala sa akin ng mga messages. If there is any consolation, nakita nila yung tubig malinis. Kasi nawawala na po yung mga burak nakukuha na po natin. So, ingat lang po. O ngayon, usapang permiso. May nagsasabing congressman, sila lang daw yung, ang tawag dyan, parang politika yung statement. O ito, huwag na kayo lumayo. Ito patunay. Una, si Erwin Cheng, hindi natin yan kapartido. Pero inaprobahan ko lahat yung programa niya. Si Congressman Maceda, hindi rin natin yan kapartido. Baka kasi pinalalabas ito mga politika di ba? Eto alam ng taga Maynila to. Alam ng taga Maynila, hindi pwedeng ipagkaila to sa Maynila. Kabago-bago pa lang naman ang eleksyon. Si Congressman Erwin Cheng. Daming programa, daming project. Nagpunta, sabi ko, basta ito kukunin mong permiso. Kukunin mo to. Kukuha. Inaprobahan ko. Hinarangan ko ba yung ikabubuti ng taong bayan? Hindi. Ganun din kay Congressman Maceda. Hindi ko rin yung kapartido. Inaprobahan ko din. Maganda yung isang project ni Congressman Maceda. Approve. Kaya lang, kayo ba, gagastos kayo ng 19 million pera ng taong bayan. Gagawa ng barangay hall. No? Tapos, sa bangketa. Tapos tatakpan yung eskwelahan. Tama ba yun? Aprobahan mo ba yun? Unang-una, tama rin siya. Tama rin siya na marami ng barangay hall na nasa bangketa sa Maynila. Tapos dadagdag pa siya. So, ibig sabihin, yung mali, gusto niya ipagpatuloy kasi nagmukhang tama. Magiging tama lang kasi congressman siya. 19 million yun. Nasaan ang perang taong bayan? Ngayon. Ito, distrito. Pagitan ng 3rd District at 4th District. Kinansel ako to. Dito ko yata in-announce yun. Kinansel ako to. Bakit? Hindi humingi ng permit. Nung humingi ng permit, inaprobahan ko. Ayan, aprobado. Pagawain ng DPWH. District 3 and District 4. Ito yung di masalang. Bakit kailangan humingi ng permiso? Kasi kailangan namin gumawa ng traffic plan. Isasara yung tulay Hindi ngayon magugulat ang taong bayan. Tanong, ikabubuti ba to ng taong bayan? Opo. Kakampi ko ba sa politika yung si Joel Chua? Hindi. Kakampi ko ba sa politika si Edward Maceda? Hindi. Distrito ba nilang dalawa to? Opo. Inaprobahan ko ba? Opo. Approve. Ayan. Kaya, anong nangyari?
nakagawa ngayon ang MTPB ng traffic plan sa pagsara ng kalsada ng tulay ng Dimasalang. Oh. Ano ang maganda rito? Oh, ayan po, approve po. Ano po maganda rito? Nagbayad po sila ng buwis. Magkano po ang biniyarang buwis o what you call contractor tax sa gobyerno ng Maynila? 504,000 ang binayad. Yun yata ang ayaw ipagawa ng mga ibang congressman. O baka kasi mabawasan ko yung pribilehyo o yung para sa kanila kung ano man. Kung sino man yun. O, ito, nagbayad. May resibo pa to sa gobyerno ng Maynila. O. Samban Dimasalang, District 3, District 4. Ulitin natin kasi alam mo yung manloloko. Ano yun? Lawyer, sorry. Hindi ko tuloy ma-pronounce ang maayos Kasi minsan napapansin ko yung lawyer na congressman, nagiging liar na congressman. Ano raw, binubuli. Ano bully? Nahuli lang, nabisto lang kayo. Kaya umiiyak kayo. Ito, sa inyo to, sa distrito nyo to. DPWH. Kakampi ba sa politika? Hindi. Kung politika lang ang pag-uusapan, kaligtasan ng taong bayan ang iniisip ko Yung convenience ng taong bayan O plus yung mga regulatory power ng local government. Ibinalik sa akin, nag-apply, binigyan ko, inaprobahan ko, nagbayad ng buwis, legal ngayon. Kaya pag tinanong ka ng taong bayan mo bakit sarado ang Dimasalang X number of date, X number of time? Kasi may gagawin. Para saan? Sa ligtas at maayos na tulay. Kung politika lang, ayan. Marami pa. Ibang mga congressman, sila Dionisio. Lahat sila. Diba? Kung politika at politika, wala ho yun. Ako, sanay po ako ng politika. Lumaban nga tayo, outsider Alam naman ng taong bayan. Hindi nyo pwedeng pasinungalingan ng taong bayan. Wala na po kayo mabobolang ngayon. Mga iyakin. Kayo na nabisto Dati kayo nang bibisto Kayo yung kahol ng kahol. Ngayon kayo nabisto, umiiyak kayo na binubuli kayo. Hindi kayo binubuli. Ayaw nyo lang mabisto. Tapos ngayon, pag nabisto, tuturo mo DPWH. Kawawan DPWH. Ako nanonood ako nung Senate hearing. Ewan ko ano kaya reaksyon ng taong bayan sa Senate hearing. Unti-unti na nabibisto yung yung mga congressman. Mga naging contractor. Anong bagong word nila? Contractor. 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 Malay mo, meron niya sa Maynila. Kasi yung nahuli ko kahapon ay isa sa listahan ng kontraktor na pirepresenta ni Presidente ay kontraktor ng 3rd District ng Manila sa flood control din sa buong bansa. Yap. Mukhang ayaw nilang malaman ng tao yun. Pero ilalahad natin yan. May oras ako para dyan. Pero ngayon, kasi naawa naman ako sa tao, kasi pinag-uusapan natin yung baha. Talagang yun ang nangyayari. Ngayon, Mocha, balik rin naman natin. Pupunta ako sa bahay mo. I-rearrange ko yung sala. Magagalit ka? Pag hindi kayo nagpaalam? Oo. Syempre po. Oo. Kasi yung mga bahay mo gamit. yun Tsaka... Tama ba? Oo. Ako chairman Pwede ba yun? See, tamo? Parang common sense, di ba? Exactly. Kaya akala nito mga congressman na to, naloloko nila yung taong bayan. Hindi ho. Alam ng taong bayan, manood kayo sa comment. Tingnan natin. Pero nga sila, engrossed po sila sa ating topic actually Di ba? Kahit na anong pagsisinungaling nyo, hindi namin alam yan. Gumagawa lang kami ng batas. Lelang yung panot. Bubulahin nyo pa taong bayan. Alam ng mga taong bayan yan.
Siguro kasi boss nakakalusot noon, ano? Exactly. Noong nakakalusot. Oo. Bumoto na ang taga Maynila ng bagong mayor eh. Yun yung katotohanan eh. Kasi nga hindi naging maganda ang naging nangyari sa lungsod ng Maynila. Noong nakialam na at pinayagan ng alkalde, ng mga congressman ay gawin ang gusto na lamang nilang gawin. Tingnan mo ha. Yung tennis court. Yung tennis court doon sa District 2. Ginawa nilang meeting area ay tennis court yun ng mga nagte-tennis doon. Diba? Kung hindi ako naging mayor, hindi pa mababawi yun para mabalik sa tao na gamit ng mga taga roon. Yung ba'y totoo? Shoutout sa mga taga District 2. Alam ng mga taga District 2 yan. Araw-araw silang tinawag dyan eh. Diyan nagkaroon ng AKAP, AKAP, Tupad, AIX. Yan yun eh. Alam ng mga taga District 2 yan. Ang ipinagpapasalamat ko lang sa taong bayan, Mocha, bagamat talamak ang bigayan ng AKAP, AIX, at Tupad nung nakaraang halalan. Yan, sa basketball court, yan sa District 2. Doon sa may tennis court na sinasabi ko. Sa Tutuban. Tapos yung nangyayari sa, naalala mo yung na-iskandalo pa ng isang kandidatong mayor na live niya, yung Bigayas San Andres Complex. At saka ginamit niya sa may what do you call this, sa may Ninoy Aquino Stadium. At saka doon sa Quiapo, may isang opisina ron. Bigayan ng bigay. Ang pinagpapasalamat ko lang sa tao, tumibay ang damdamin ng tao, hindi nagpatokso. Binigyan pa rin tayo ng pagkakataon, overwhelmingly. So ano ibig sabihin? Para bang sinasaad ng taong bayan, nabantayan mo kami. Ito po, boss, pagandang sinabi ni Air Guard Pamilosa, gising na ang Batang Maynila. Yun ang ano ng tao dun. Yun ang statement ng tao. Bantayan mo kami. Pangalagaan mo kami. Kasi wala kaming kakayanang lumaban sa congressman. Yan ang statement ng ordinaryong Batang Maynila. Ngayon, pag hindi natin ipupulis, hindi natin didisiplinahin at hindi natin aayusin, warde-warde na ang Maynila. Ulitin natin ha. Inaprobahan ko ba? Yung mga proyekto ng mga kalaban kong congressman, kasi yun ang gustong palabasin ni nung isang lawyer congressman. Inaprobahan ko ba? Inaprobahan ko. Alin ang hindi ko inaprobahan? Yung mga hindi po pwede. Yun ang ayaw nila. Kasi gusto nila sila masunod. Yan yun. Yan ang katotohanan dyan. Pero again, hayaan ko ang taong bayan ang humusga. Sino ang nagsasabi at sino talaga ang tapat at totoo.